Acts chapter 16 and verse number 31. And they said, believe on the Lord Jesus Christ. So napakaklaro po na ang sabi ni Apostol Pablo sa usapang kaligtasan, ang tagapagligtas para sa ating kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi po sinabing sumapi ka sa samahan. Hindi po sinabing magpakadiboto ka sa reliyon. Hindi po sinabing ikaw ay gumawa ng sarili mong paraan. Ang sabi po ni Apostol Pablo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tinukoy mo niya kung sino ang tagapagligtas. And the Bible is very consistent in that teaching about the Savior. The only Savior is no other than our Lord Jesus Christ. Amen? Ang tagapagligtas po natin, Panginoong Jesucristo lamang. Tingnan niyo po ang sabi ng Gawa 4 at talatang 12. Acts chapter 4 and verse number 12. Okay? In Acts chapter 4 verse number 12, ang sabi po, neither is there salvation in any other, for there is an other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Ang linaw-linaw po niyan, at sa kanino mag-iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Mga kaibigan, kung wala pong ibang pangalan, ang ibig sabihin po, may natatanging pangalan, at ito ang dapat ating tuklasin sa usapang kaligtasan. The only Savior is no other than our Lord Jesus Christ. Amen? Siya po ang tagapagligtas. Ang Panginoong Jesus, siya po ang tagapagligtas. Siya lang po ang daan ng katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan niya. Jesus is the only name. Jesus is the name of the only Savior. Kaya sa Matthew chapter 1 and verse number 21, ang sabi po, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Tatawagin mo, wika, ang pangalan niyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Si Apostol Pablo po ay napakaliwanag sa kanyang naging tugon sa tanong po ng batay bilangguan, sirs, what must I do to be saved? The Apostle Paul said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Ngayon, umagang ito, mga minamahal, ang nais po namin itiklara sa inyo ay ang deklarasyon ng salita ng Diyos that when it comes to salvation, the only Savior is our Lord Jesus Christ. Kaya po, walang ibang tagapagligtas. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit. So, para ang tao po ay maligtas, kailangan niya kilalanin ang tagapagligtas para sa ating kaligtasan. So, ang kaligtasan pinag-uusapan natin dito ay kaligtasan sa kapahamakan, mula sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. Dahil ako po'y makasalanan, ako po'y mapapahama. Dahil kayo po'y makasalanan, kayo po'y mapapahama. Dahil ang tao'y makasalanan, ang tao po'y mapapahama. Lahat tayo ay mapapahama. But because of His love, because God so loved the world, bagamat ako at ikaw ay mapapahama dahil po sa dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, ibinigay niya kanyang buhay para sa atin. Siya po ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga kasalanan. Amen? Kaya kung tagapagligtas ang pag-uusapan, nawa ang kilalanin ating tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo lamang. So the Savior for our salvation is the Lord Jesus Christ. Siya po ang tagapagligtas. Napakaganda po na ito ay ating mabigyang pansin. Because even doon po sa Gospel of Luke, di ba? Ang sabi po nila, mga kapatid, behold, I bring you good tidings of great day, which shall be to all people. Ano ron po yun? For unto you is born in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. So, ang Biblia po ay very consistent na kung ang pag-uusapang tagapagligtas, ang tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, the first point is about the Savior for our salvation.